Ika-19 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikitang ibinuka ng ating bida ang kanyang bibig at binigkas ang salitang masamang kuta ng tigre. At narinig ito ng lahat. At makikita ang iba't ibang reaksyon sa kanilang mga mukha. Na napatigil, natulala, nabigla at napanganga. Na kahit si Poong Jinyang ay nanlaki ang mata sa gulat sa kanyang narinig. At nauutal na sinabi ni Chief Jiang na ano daw, at napatulala na napatanong na ano daw ang sinabi ng ating bida. Nakangangang nakaharap si Chief Jiang kay Jungryong na inulit pa nito na sinabi na masamang kuta ng tigre. Naanya ito daw ang pangalan ng tagong tanda na iyon. At nagmamayabang pang sinabi nito na dapat daw bang sabihin niya ang kahulugan nito. Na ibinuka ang kanyang kamay na sinasabi na ang ibig daw sabihin nito ay baka may ambush sa gubat sa may unahan. Nakalingon si Poong Jinyang kasama si Jungryong na iniwan nito sina Chief Jiang at iba pang escort na nakangiting sinabi na asahan daw niya ang pagkain na ihahanda ni Chief Jiang ngayong gabi. Dagdag pa nito, huwag daw kalimutang pakainin din ang mga kabayo. Makikitang nangigigil sa inis si Chief Jiang na binabanggit sa isip nito si Li Jungryong. Makikitang umaagos ang tubig at nakasakay sa kabayo si Chief Jiang na nakatanaw sa mga bundok at nakarating na sila sa Jiangsa Valley. Tahimik na tumingin ito sa kapaligiran. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita ang nakasalang na manok at ang mga tao sa Jiangsa Valley na makikita na may nagpupunas ng espada, ang iba ay mahigpit na nagbabantay. Sinabi ni Chief Jiang sa dalawang escort na ito daw ang Green Forest at huwag daw nila ibaba ang kanilang bantay na tumugon ang mga ito ng opo, Ginoo. Green Forest ay isang malaking organisasyon na binubuo ng mas maliit na bandidong grupo. Nag-uusap sina Jungryong at Poong Jinyang habang nakasakay pa din sa kabayo ang dalawa na sinasabi ng ating bida na kung alam daw ba ni Poong Jinyang lumaban gamit ang espada. Sumagot naman ito na may karanasan na daw siya dito. At tinanong muli siya nito kung siya daw ba ay scholar o martial. Hinatak ang espada mula sa kaluban at tumugon si Poong Jinyang na maaari daw siyang ituring na martial artist. Kahit na kaunti lang ang natutunan niyang martial arts. Ibinalik ang espada sa kaluban na tumingin sa ating bida na sinabi pa niya na. Pero dahil daw nakapasa siya sa provincial exam, mas maituturing siyang isang scholar ngayon. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na sa tingin daw niya. Kaya naman daw niya ito parehas. At bakit daw siya naglalaan ng sobrang effort sa martial arts at pag-aaral? Tumugon si Poong Jinyang na tulad daw ng kung paano ang mga Shaolin na kasama ang mga Buddhists. At ang Wudang sect na kasama ang mga Taoists, mayroon din daw siyang pangarap na magtatag ng isang Murim sect kasama ang mga iskolar balang araw. Nakangiting tumingin sa kanya si Poong Jinyang na sinabi pa niya na para daw magawa yon, kailangan niyang pumasa sa Metropolitan Exam at dagdag pa niya na dahil daw siya ang magiging tagapagtatag ng scholar sect, dapat ay kaya ko yon. Hindi ba? Tumingin sa ating bida na sinabi niya na bakit meron daw bang problema. Mukha daw bang masyadong imposible. Tumugon ang ating bida na hindi daw naman. Hindi lang daw niya inaasahan na makarinig ng ganitong kaseryosong dahilan. At talagang hindi daw niya inaasahan na bigla niya na lang itong ibabahagi. Tumingin sa kanyang unahan si Poong Jinyang na sinabi niya na ginagawa daw niya ang lahat ng ito bilang paghahanda sa mga darating na dekada. Kung magiging isang master ng martial arts daw siya. Gagawa rin daw siya ng sariling martial art, dagdag pa niya na ito daw ang dahilan kung bakit siya kumukuha ng imperial exams habang bata pa siya. At tumingin ang ating bida na sinabi niya kay Poong Jinyang na maaari daw namang hindi niya sabihin sa kanya yon. Ano daw ang dahilan kung bakit niya ibinahagi sa kanya ang napakahalagang bagay na ito? Tumugon si Poong Jinyang na una daw sa lahat dahil narinig daw niya ang pangarap niya. At pangalawa, maaaring maiwasan daw nito na gambalain siya niya ng tanong. Tungkol sa martial arts na gagamitin niya balang araw. Tumingin ng kakaiba si Poong Jinyang sa ating bida at sinabi nito na maaaring huli na daw para sabihin niya ito, pero mas magaling daw siyang lumaban kaysa sa inaakala niya. Tumingin ang ating bida kay Poong Jinyang na sinabi nito sa kanyang isip na sa tingin daw niya, sinasabi niya ang lahat ng iyon dahil inaasahan niyang makikipaglaban siya. Ngumiti ang ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na kahit na daw ayaw niya na may plano siyang iba, gusto niya pa rin daw siyang suportahan ng taos-puso. At pagkatapos ay ngumiti na sinabi kay Poong Jinyang na sa kasamaang palad, tila hindi daw naman sila maglalaban, kaya huwag siyang mag-alala tungkol dyan.
Tumugon si Poong Jinyang na ano daw ang ibig niyang sabihin. Habang makikita ang mga tent at ang mga escort, ay sinasabi pa niya na sa halip daw na magbuhusan ng dugo, mas mabilis at mas epektibo daw ang gumamit ng pera. Na makikita ang ating bida ay masaya itong sinasabi. Lumipat ang eksena sa isang lalaki na sinasabi na teka lang daw muna. Tingnan daw nila kung sino ang narito. At sinalubong siya ng isang tao na tumatawa na sinabi na Chief Escort Jiang, matagal-tagal na rin daw. Ito pala ay si Insect Mountain's Great Turtle Stronghold's Chief. Hell King's Blade. Isinuntok ang kamao sa kanyang palad na tumugon si Chief Jiang na kamusta na daw siya. Sumagot na tumawa si Hell King's Blade na sinabi na kung hindi daw sila mabuti. Matagal na daw silang patay. Sinabi pa niya na parang marami daw dala ang mga escort na magaganda. Saan daw nila dadalhin ang escort mission na ito? Sinagot siya ni Chief Jiang na papunta daw sila sa Yangzhou at pagkatapos ay patungo sa Jianyu Mountain. Tumugon ang Hell King's Blade na malayo-layo daw ang kanilang lalakbayin. At humawag sa kanyang balbas na sinabi pa nito na ngunit nagkaroon daw ng malakas na ulan kagabi. Kung kaya daw naman ay mataas ang ilog ngayon. Sila daw ay hindi makakatawid sa ngayon. Dagdag pa niya na duda siya kung bababa daw ang tubig bukas. Na makikita ang ilog na malakas na rumaragasa. Sinabi ni Chief Jiang kay Hell King's Blade na wala na daw bang ibang paraan para dumaan dito. Ibinuka ang mga kamay na tumugon na ganito daw palagi sa Jiangsa Valley pagkatapos umulan. At paano daw magkakaroon ng ibang paraan? Makikita ang dalawa na si Poong Jinyang at ang ating bida na sinabi ni Chief Jiang na ito daw ay masama. Dagdag pa niya habang nakatingin sa ibaba at nag-iisip na kailangan daw nilang makarating sa pasukan ng Jiangsa Valley kahit ano pa ang mangyari. Sinabi sa kanya ni Hell King's Blade na wala na daw magagawa ang mga tao kapag ang kalikasan na ang may gawa. Sinabi na lang sa kanya ni Chief Jiang na dahil daw narito na sila, mas mabuti pa daw na maghapunan na muna sila. Makikita ang isang tao na nagluluto na sinabi ng Hell King's Blade na kasalukuyan nilang niluluto ang mga watchdog na naiwan ng Daxing Escort Agency. Dagdag pa niya na marami-rami daw ang karne na ito. Makikita ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na ang katotohanan daw na namatay ang dalawang watchdog ay nangangahulugang may malaking labanan na naganap. Nag-iisip ng malalim si Chief Jiang na may tumatawag na sa kanila na sinasabi na sige na, huwag na daw silang magpakipot. Makikita ang muka ni Chief Jiang na sinasabi niya na wala daw palang daan ha. Pagkatapos ay mabilis na bumaling ng tingin sa likod na sinigaw na escort warriors. Bumaba na daw sila sa mga kabayo. At ang mga porters daw ay ibaba na ang mga bagahe. Dagdag pa niya na magpapahinga muna daw sila dito pansamantala. At makikita na sila ay kanya-kanya ng kumakain. At si Kalbo ay todo sa pagkagat ng karni pati na ang mga nasa likod nito. Ang mga escort warrior ay masayang nagkwekwentuhan habang kumakain. At isang tao na tila malalim ang iniisip habang kumakain ng karni. At si Chief Jiang at ang Hell King's Blade ay masayang nagkampay. Habang kumakain ang bida at ninunguya ang karni, ay sinasabi nito na ito daw ay napakakunat. Tinitingnan ang karne na. Sinasabi pa ng ating bida na hindi daw niya masabi kung ito ay tapa ba o mga ugat ng puno. Sinabi naman sa kanya ni Poong Jinyang na ganito daw ba talaga palagi. Tumugon ang ating bida na ang mga punong escort daw ay palaging binibigyan ng pagkain kahit saan sila magpunta. Habang makikitang nagtatawanan sina Chief Jiang at ang Hell King's Blade ay sinabi pa ng ating bida na hindi. Ang tinutukoy daw niya ay ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Ayos lang daw bang uminom at kumain ng payapa kasama ang mga taong iyon? Nakapikit pa niyang sinabi na ito daw ay ganyan talaga nangyayari kadalasan. Na tinititigan siya ni Poong Jinyang. At pagkatapos ay masayang kumusnit sa laman ng karni. At sinabi na mukhang hindi daw niya alam ang mga nangyayari sa mga escort agencies at sa mga misyon. Dagdag pa niya na ang akala daw niya na magkakagulo at magkakaroon ng away kapag nakatagpo na nila ang mga tulisan ng Green Forest. Sumagot ang ating bida na kung nangyayari daw iyon sa bawat pagkakataon, sa tingin daw ba niya ay may matitira pang mga mandirigmang escort o mga porters. Dagdag pa niya na ganoon din daw para sa mga grupo ng bandido at pirata. Nakapangalong baba at huminga ng malalim na sinabi ni Poong Jinyang na ngunit gayon paman. Parang ang pakiramdam daw niya ay hindi tama.
Na ang lahat daw ay nagkakasundo ng maayos. Sinabi pa niya na sa tingin daw niya ang mga nagbigay ng mga kahilingan ay makakaramdam ng pagtataksil kung makita nila ito. Sinabi ng ating bida kay Poong Jinyang na kung may magkamali, maaaring magkaroon daw talaga ng pag-aaway. Nagulat sa kanyang narinig si Poong Jinyang at pinapaulit ang kanyang sinabi. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang Hell King's Blade na katulad daw ng pagbabago ng pinuno ng kuta. O kapag ang escort team daw ay puno ng mga taong hindi nila pa nakikilala. At kapag biglang itinaas daw ng labis ang bayad sa toll fees. Sinabi pa niya na marami daw na mga kadahilanan ang naglalaro dito. At pagkatapos ay itiningin ang mata sa kanyang gilid at sinabi na gayon paman. Na makikita ang pinuno ng kuta na si Hell King's Blade. Na tumatawa na may hawak na alak na sinabi pa niya na mayroong daw siya na pakiramdam na medyo hindi tama simula kanina. At sinabi pa ng ating bida na habang umiinom ng alak ang pinuno ng kuta, ay yung pinuno daw ng kuta ay patuloy na tumitingin sa kanila. Tumugon si Poong Jinyang na sa atin. Bakit daw kaya ganon? Habang humihigop ng sabaw ay sinabi ng ating bida na sa kalaunan daw ay malalaman din nila ito. Na nakatingin sa mga ito si Poong Jinyang. Na makikita si Chief Jiang na palapit sa kanila. At sinabi sa ating bida na yang Master Jung Ryong. Na napatingin ang ating bida at si Poong Jinyang. At sinabi sa kanila ni Chief Jiang na may problema daw. Mukhang may bagong salta sa kuta na ito matapos daw patayin ang isang opisyal ng gobyerno. At ang kanyang pamilya sa Jinyang. Sinabi pa ni Chief Jiang na kung narinig na daw ba niya ang seremonya ng pagpasok sa stronghold. Tumingin na tumugon ang ating bida na Stronghold Entrance Ceremony. At dito na po nagtatapos ang ika-19 na kabanata. Ika-20 kabanata. Sa pagpapatuloy nakatingin si Chief Jiang nang tanungin ito si Jung Ryong kung narinig na daw ba nito ang tungkol sa Stronghold na Entrance Ceremony. Sumagot naman ng patanong ang ating bida na Stronghold Entrance Ceremony. Nagulat naman si Chief Jiang na napatingin kay Poong Jinyang. Na nagtatanong na kung ano daw ang Stronghold Entrance Ceremony. Habang walang emosyong nakatingin sa kanya si Jung Ryong. Tumingin naman sa kinaupuan ni Poong Jinyang si Chief Jiang at ipinaliwanag dito na ito daw ay isang tradisyon sa pagitan ng Green Forest at mga ahensya ng escort. Kapag ang kapaligiran daw ay nagiging mainit. Ang mga baguhan mula sa bawat panig ay pinapayagang pumili ng isang tao mula sa hanay ng mga kalaban para lumahok sa isang tunggalian. Nakatingin sa gilid si Chief Jiang sa kanyang gilid. Na sinasabing ang Green Forest daw ay tinatawag itong Stronghold Entrance Ceremony. Samantalang ang Escort Entrance Ceremony ay ang tawag ng escort agency dito. Dagdag pa nito na ang pinili ng baguhan sa side nila ay ang kaibigan ng Yang Master. Na makikitang nakatingin sa kanila ang Hell King's Blade at ang mga kasamahan nito. Nanlaki ang mga mata ni Poong Jinyang na ikinagulat na itinuturo ang sarili na pinagpawisan ito sa kanyang narinig. Na sinasabi na ano siya daw ba? At bakit daw siya? Makikitang nakapikit na nakatikom ang mga palad ni Chief Jiang na sinabi na yun lang naman daw ang gusto nila. At bumuntong hininga si Poong Jinyang na sinasabi na ang ibig sabihin ang tingin daw sa kanya ng mga ito ay mahina. Makikitang nakatayo pa din si Chief Jiang sa kinauupuang pwesto ng dalawa at tinatanong ni Poong Jinyang kung ano daw ang mga rules. Sinagot naman ito ng patanong ni Chief Jiang na kung anong rules daw ang sinasabi nito. Nakatingin ang ating bida sa nag-uusap na sina Chief Jiang at Poong Jinyang na sinasabi na entrance ceremony na yon o kung anuman ang tawag daw nila doon. Sinagot ito ni Chief Jiang na nakapamayawang na nakataas ang kamay na sinabi ni Chief Jiang na wala naman daw rules. Na tumingin ng nakakatakot si Poong Jinyang na sinasabi na okay lang daw ba. Napatayin niya sila. Na ikinagulat ni Chief Jiang na nakatingin kay Poong Jinyang na nagtataka. Pagkatapos ay sinabi ni Chief Jiang na teka lang daw. Kung gagawin daw niya iyan, magdudulot ito ng malaking alitan sa pagitan ng dalawang panig. Kung kaya karaniwan nilang tinatapos ang mga bagay sa mas magaan na paraan. Tumugon ng kakaibang reaksyon si Poong Jinyang na sinabi na ganun daw ba. Sinabi pa sa kanya ni Chief Jiang na matatapos daw ang duelo kapag ang isang panig ay umamin ng pagkatalo o hindi na kayang lumaban.
Nakahawak sa kanyang baba si Pong Jinyang na sinabi niya na ano daw ang mangyayari kung tumanggi siyang lumahok sa Stronghold entrance ceremony. Nang sabihin ng ating bida na sa tingin daw niya, na malamang hindi pa rin daw sila papayagang makatawid. Kahit na bumaba na ang agos ng ilog bukas. Na tumingin sa kanya si Chief Jiang habang bumuntong hininga si Poong Jinyang na sinabi nito na kung kaya ang ibig lang daw sabihin nun, ay kailangan niyang tanggapin ito. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na hindi daw siya naging bahagi ng misyon ng pag-escort sa kanyang nakaraang buhay. Pero narinig daw niya ang nangyari pagkatapos nilang bumalik. Seryoso pa niyang sinabi sa isip na ang interesanting bahagi daw ay ang Stronghold entrance ceremony ay hindi nangyari noong nakaraan. Iginalaw ang mata papunta kay Jiang Rianggi na sinabi pa niya sa kanyang isip na malamang daw ay napilit niya ang pinuno ng dakilang kuta ng pagong na mag-imbento ng bagong kasapi na hindi naman talaga umiiral. Para lang daw makipaglaban sa kanya. Na makikita si Chief Jiang na may kakaibang ngiti. Seryosong tumingin kay Chief Jiang ang ating bida na dagdag pa niya sa kanyang isip na kung gugustuhin daw niya. Kaya daw siyang ipadala sa duelo. Pero kung siya daw ay masaktan, magiging magulo ang mga bagay. Makikita si Poong Jinyang na sinasabi. Habang hawak ang espada na hindi daw niya feel itong gawin. Na sinasabi pa rin sa kanyang isip ng ating bida. Nasa halip ay malamang pinapasali niya ang kaibigan niya para siya daw ang kumuha ng responsibilidad at tumanggap ng kusa. Pero hindi daw niya siguro ito naisip mag-isa. Makikita ang kanyang kapatid at si Chief Jiang Rianggi na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang nasa likod daw niya ay tiyak na si Li Ilyong. Na ginagawa lang daw niya ito. Kung ano ang tagubilin na natanggap ni Jiang Rianggi. Makikita ang muka ng kanyang kapatid na si Li Ilyong na sinabi pa niya na maaari daw na inutusan siyang patayin ako. Pagkatapos ay makikita ang kanyang mga kamao na nakatikom na sinabi pa niya na sa anumang kaso. Maganda daw ang naging resulta nito. Nagulat ang dalawa nang sabihin ng ating bida na siya na lang daw ang lalaban. Nananlaki ang mga mata ni Poong Jinyang na sinabi nito na ano? Saglit lang daw, bakit daw niya ito gagawin? Kung siya daw naman ang napili. At pagkatapos ay tumingin siya kay Chief Jiang na sinabi ng ating bida. Natulad daw ng alam niya, ang kaibigan daw niya ay sumali sa kanila sa di inaasahang pagkakataon. Wala daw siyang kinalaman sa ahensya ng pag-escort. Sinabi pa ng ating bida na tama lang daw na siya ang lumahok, di ba? At sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ito na daw ang pagkakataon para subukan ang kanyang kakayahan laban sa iba. Hindi daw niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Dagdag pa niya na bukod pa daw riyan. Gusto rin daw niyang sumali siya. Mabilis na tumugon si Chief Jiang na sinabi sa kanya na kung pinipilit daw niya, kung ganun. Sige. At isang lalaki ang isinuntok ang kamao sa kanyang palad at sinabi niya na fourth young master. Napatangin ang ating bida sa likod na sinasabi pa ng lalaki na patawarin daw siya sa paggambala sa kanilang usapan. At dagdag pa niya habang nakasutok pa din ang kamao sa palad na. Ngunit maaaring siya na daw ang mag-aayos ng mga bagay sa pinuno ng kuta. At pagkalingon ng ating bida ay nanlaki ang mata nito at sinabi sa kanyang isip na ang taong ito. Ito pala ay si Gabulyom. Sa hindi po nakakaalam si Gabulyom po ay ang isa sa napugutan ng ulo. Kasama ng ating bida sa escort noong araw na siya ay napaslang. Pagkatapos ay sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ang isipin daw na siya ay makitang muli sa ganitong lugar. Nakatingin ang bida sa kanya na sinasabi pa nito na kung papayagan daw niya siya. Siya na lang daw ang sasali. Ibinaling na ng ating bida ang kanyang ulo at ito ay ngumiti na sinabi pa sa kanya ni Gabulyom hayaan daw siya na ang gumawa nito. At tumugon ang ating bida na hindi daw maari. Siya daw ay nakapagdesisyon na. Sinabi muli sa kanya ni Gabulyom na pakiusap. Pag-isipan daw niya ulit ito. At biglang tumayo si Poong Jinyang na sinigaw na huminto na daw silang dalawa. At hawak ang espada na sinabi pa ni Poong Jinyang na kung hindi daw ba nila narinig ang gusto nila. Na siya daw ang sasali. Sinabi pa niya na kung kaya naman. Sir Jumryong. Tumugon ang ating bida na hindi. At sinabi sa kanila na huwag daw nila siyang pilitin. Ito daw ay usapin ng ahensya ng pag-escort. At wala daw itong kinalaman sa kanila, Poong Jinyang.
Makikita si Poong Jinyang na nakatingin lang at walang masabi. Na sinasabi pa ng ating bida na kung kaya huwag na daw silang makialam pa. Hawak ang espada ng ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na tutal ito daw naman ay ang kanyang laban. At naglakad na ang ating bida. Pagkatapos ay isang porter ang kumakain ng karni na tinawag ng ating bida. At ito ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay mabilis na tumayo at gumalang na yumuko. Na sinasabi ng ating bida na kung papayag daw siya, may hihingin daw siyang pabor sa kanya. Pwede daw bang magpalit sila ng espada? At tumugon ang porter na pakiulit magpalit daw ng ano. Iniabot ang espada na masayang sinabi ng ating bida na siya daw ay nagtatanong kung pwede niya bang ipagpalit ang kanyang espada ng kanyang malaking tabak. At pagkatapos ay nagpalitan na sila at ang tabak ay iniabot na sa kanya ng porter na sinabi nito na heto na daw yang master. At tumugon na nagpasalamat ang ating bida. Hawak ang tabak ay sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na ang mga espada na ibinibigay daw ng Heavenly Dragon Escort Agency sa mga escort warrior ay maganda ang kalidad. Kumpara sa kanila, ang mga malalaking tabak na ginagamit ng design ay magaspang at mabigat. At hawak ang espada na pinagmamasdan ng ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na ito ang pakiramdam. Na ang espada na kanyang dala sa loob ng 3 dekada sa kanyang nakaraang buhay. Itinaas ang espada na sinabi pa niya na kahit na ang espada na yon daw ay maganda at matalim. Mas superior pa rin ang malaking tabak na kung saan siya daw ay sanay. Habang makikita na nakangiti ang pinuno ng kuta na si Hell King's Blade ay sinabi pa ng ating bida na Chief Escort Jiang, gusto daw niyang linawin ang isang bagay. Habang ito daw ang seremonya ng pagpasok sa kuta ng Green Forest, ito rin daw ang seremonya ng kanyang pagpasok bilang escort. Makikita ang dalawa na si Chief Jiang at ang ating bida na sinabi pa niya na siya daw kaya ay pipili na ng kanyang makakalaban. Na makikita ang kanilang grupo na sinabi pa niya na kami ang convoy ng Heavenly Dragon Escort Agency, huwag kalimutang ang mga tulad ng mga magnanakaw sa bundok ay walang impluensya sa mga gagawin namin. Tumugon si Chief Jiang na sinabi na naintindihan daw niya at sasabihin niya ito sa kanila. Sinabi pa ni Chief Jiang na ngunit dapat mong tandaan na hindi ito laruan. Na bagaman hindi ito labanan hanggang kamatayan. Sila pa rin daw ay gumagamit ng totoong mga espada. Tumingin ang ating bida at si Poong Jinyang na sinabi pa ni Chief Jiang na dahil dyan, maaaring magdusa daw siya ng mga bahagyang sugat. Nakangiti pa niyang sinabi na kaya't tandaan daw niya na ito ay kanyang sariling desisyon. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na gusto daw sana niyang magtanong sa kanya. At pagkatapos ay nakatalikod na sinabi na bakit daw niya tinatawag ang lahat ng iba bilang mga escort warrior. Pero tinatawag daw niya siya ng Young Master. Tumugon si Chief Jiang na dahil daw siya ang ika-4 na Young Master. At sinabi ng ating bida kay Chief Jiang na maging komportable lang daw siya at tawagin niya na lang siya sa escort warrior na si Lee. At tumugon si Chief Jiang na mas komportable daw siyang tawagin siyang ika-4 na Young Master. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ayaw daw niya siyang kilalanin bilang isang escort warrior, ha? Ngumiti ng kakaiba ang ating bida na sinabi kay Chief Jiang na kung gayon. Magpustahan na lamang daw sila. Tumugon si Chief Jiang na paumanhin pwede daw ba niyang ulitin. Tumingin sa kanya ang ating bida na nakangiti na sinabi na mukhang mahilig din daw siya sa pustahan tulad daw niya. Sinabi pa ng ating bida na tumingin sa kanya si Chief Jiang na kung matalo daw siya, tutuparin ko ang isang hiling mo kahit ano pa ito. Tumingin ng seryoso si Chief Jiang na sinabi pa ng ating bida na kung hihilingin daw niya na umalis na siya sa escort agency, siya daw ay aalis. At kung hihilingin daw naman niya na siya ay maging porter, masaya din daw niya itong tatanggapin. At ngumiti ng kakaiba ang ating bida na sinabi nito na ngunit pag siya daw ang nanalo. Nakatayo ang ating bida na nakatikom ang kamao na sinabi pa niya na magiging punong escort daw siya ng convoy na ito. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata. Ika-21 kabanata sa pagpapatuloy. Nakangiting sinabi ng ating bida na ngunit pag siya daw ang nanalo. Siya daw ang magiging chief escort ng convoy na ito. Tumugon lang ng tingin si Chief Jiang sa ating bida. At pagkatapos sinabi sa ating bida na mahirap daw gawin yon. Tulad ng hindi pagpapalit ng commander sa gitna ng digmaan.
Ang patakaran ng ahensya ng escort na huwag palitan ang punong escort sa kalagitnaan ng isang misyon ng escort. At sinabi ng ating bida na itinaas ang 3 daliri na sinabi niya na sa ganitong kaso, paano daw kung gawin niya siya na acting chief escort ng 3 araw? Dagdag pa niya na sa pagkakaalam daw niya, may kapangyarihan siya para gawin yon. Sinabi sa kanya ni Chief Jiang na medyo confident ka ha? Makikita ang ating bida na nakatayo na sinasabi pa ni Chief Jiang na sige, tingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang kumpiyansa mo. Makikita ang mga kasapi ng Great Turtle Stronghold na kakaibang nakangiti, at ang kanilang pinuno na si Hell King's Blade. Tinitingnan sila ng ating bida na nag-iisip kung sino ang kanyang pipiliin na makakalaban. At ilang sandali pa ay itinuro niya ang isang malaking lalaki na ikinagulat ng mga katabi nito. Nagtataka pa ang malaking lalaki na itinuro ang kanyang sarili na sinabi niya na siya daw ba talaga. Tumugon ang ating bida na oo, ikaw nga. Na makikita ang kanyang nasa likod na hindi makapaniwala. At si Poong Jinyang ay napahawak sa kanyang muka. At biglang tumawa ng malakas ang mga katabi ng malaking lalaki. Na nakangiting sinabi ng malaking lalaki na kilala daw ba niya siya kung sino siya. Seryosong sinabi ng ating bida na kailangan pa daw ba niya na malaman ito. At isang malaking bilog na bagay na may nakakabit na kadena ang makikita. At nagpakilala ito sa ating bida na sinabi na siya daw ay kilala bilang Bull Demon King. At siya daw ang pangalawang pinuno ng dakilang kuta ng pagong. Nakalagay sa kanyang balikat ang tabak na sinabi pa ng ating bida na ang pinuno daw ay kilala bilang Head's Blade, habang ang pangalawang pinuno daw ay tinatawag na Bull Demon King. Siguro ang iba daw ay maaaring isipin na ang 10 dakilang nilalang mula sa impyerno ay nagtipon dito. Na makikita ang pinuno at mga alaga nito ay may kakaibang mga itsura. Pagkatapos ay nagpakilala ang ating bida na sinabi na siya daw naman ang bagong escort warrior ng Heavenly Dragon Escort Agency. Na si Li Jungryong. At sinabi sa kanya ng Bull Demon King na talagang gumagawa daw siya ng malaking gulo. At maaari daw bang malaman kung bakit siya ang napili niya. Ngumiti ang ating bida na sinabi na dahil daw iyon sa walang mas mabuting alay kaysa sa ulo ng isang baka. Na tinitigan ang ating bida na ikinagalit ng Bull Demon King. Hawak ang malaking bilog na bagay na may nakakabit na kadena na sinabi nito na bastos kang bata ka. Pagkatapos ay pinaikot ang bilog na bagay at ihahataw sa ating bida. Na sinisigaw pa niya na aayusin daw niya ang kayabangan niya. Hinarang ang ginawang atake ng Bull Demon King. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang lakas daw niya ay katulad ng itsura niya. Kahit bahagyang masagilang daw ang katawan niya ay maaaring ikamatay daw niya ito. Tumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa niya na ngunit. Na makikita ang dalawa na patuloy sa paglalaban. Na sinabi ng ating bida na walang mas hihigit pa daw dito. Para subukan ang kanyang kakayahan. At naghanda ng malakas na suntok ang Bull Demon King na sinisigaw na huwag daw niyang isipin na nablock niya yon. Naiwasan ng ating bida ang ginawang suntok ni Bull Demon King. At napatingin siya dito at sinabi sa kanyang isip na siya daw ay napakabilis. Habang sinasabi niya iyon ay malapit nang tumama ang malaking bilog na may kadena sa kanyang likuran. Habang umiikot ang malaking sandata ay mangiti-ngiti ang Bull Demon King na sinasabi pa nito na mas mahina daw ang ating bida sa iniisip niya. Habang makikita ang leader na si Hell King's Blade at ang mga alagad nito ay sinasabi pa ng Bull Demon King na gaano daw. Katagal niya balak iwasan ang kanyang ginagawang atake. Na makikita sina Poong Jinyang at Chief Jiang na sinabi pa ni Bull Demon King na siya daw ay isa lang na maliit na daga. Na tumamang muli ang malaking bilog na bagay sa kanya. Na ikinaupo ng ating bida. Pagkatapos ay dahang-dahang lumapit sa kanya si Bull Demon King na mangitingiti. Na sinabi pa niya na tama daw ang paglalaro. Iniangat ang kanyang sandata na ihahataw na sa ating bida na malakas pang sumisigaw na tatapusin na daw niya ito ngayon. Tinitigan ito ng ating bida na sinasabi sa kanyang isip na ito na daw iyon. At mabilis na tumayo ang ating bida. Nahahatawin na siya ni Hell Demon King na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip. Habang sumugod din siya na iniwasan daw niya ang kanyang mga atake, habang naghihintay daw siya ng pinakamagandang pagkakataon kung kailan siya magbubukas. Pagkatapos ay hinawakan niya sa ulo si Hell Demon King. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kapag sila daw ay nakakita ng pagkakataon na manalo, nagiging pabaya sila.
At bilang resulta, sila ay nagagawa ng di makatuwirang mga galaw. At malakas na tinuhod ng ating bida sa ulo si Heldemon King na sinabi pa niya na mamaatay ka. At biglang namuti ang mga mata nito na dahang-dahang bumagsak sa lupa. Na makikita ang mga kasamahan nito at ang pinuno ay nagiba ang itsura na napanganga. Ang ating bida ay pinagmamasdan ang walang malay na si Heldemon King na nakahiga sa lupa. Pinunasan ang pawis ng kanyang muka na hinawi ng kanyang kamay at nakangiting sinabi na sino daw ngayon ang bastos. Flashback makikita ang ating bida ay tinuturuan ni Poong Jinyang na sinasabi sa kanya na ito daw ang 12 mahahalagang pressure points. At makikita ang ating bida na nakatulala at tila walang pumapasok sa kanyang isip. Habang tinuturuan siya ni Poong Jinyang na itinuturo pa niya sa kanya na sinabi na ito daw ay kung hindi daw siya sigurado kung saan dapat atakihin. I-focus niya na lang daw sa mukha. At kahit saan daw bahagi ng mukha niya ito tamaan, ito daw ay nakakamatay pa din at pagkatapos, habang nakadapa si Bull Demon King at nagdurugo ang ilong ay lumalapit sa kanya ang ating bida. At hinawakan muli ang ulo ng Bull Demon King ng ating bida. At malakas ang sinuntok niya ito na makikita ang mga escort na napanganga at si Poong Jinyang. At biglang sinabi sa kanya ni Bull Demon King na huminto na daw siya. Na hindi pinakinggan ng ating bida ito at inatake pa niya sa head pressure point ito. At makikita si Bull Demon King na nagiba ang itsura. Na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kapag tinamaan daw doon, agad na magugulo ang kanilang utak. Kahit na daw ang isang elepante, ay maaaring mawalan ng malay at mahulog dahil dito. Nanginig ang buong katawan ni Bull Demon King na tinitingnan ng ating bida. At nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang isip na sino daw ang mag-aakalang gagana ito. Hindi makapaniwala ang pinuno at ang kanyang mga alagad na nag-iba ang mga itsura na nanlaki ang mga mata ng mga ito. At tiningnan ng ibang escort warrior si Chief Jiang nang nanginginig na sabihin niya paano daw. At makikita si Chief Jiang nagulat na sinabi sa kanyang isip na paano daw niya iyon nagawa. Tiyak naman daw siya na hindi siya nag-aral ng anumang uri ng martial arts. Na makikita si Bull Demon King na walang malay na nilapitan siya ng kanyang kasamahan. Lumipat ang eksena kung saan ang ating bida ay tinatanong ni Poong Jinyang. Na paano daw siya nakakaiwas ng ganun kabilis. At pagkatapos ito daw ay nabaligtad pa niya sa huling sandali. Tumugon ang ating bida na paano daw niya alam na hindi siya nag-aral ng martial arts. Sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na yan daw ang sinasabi ng kanyang mga galaw. Ito daw ay magulo at walang mga pattern. Tumingin ng nakakatakot si Poong Jinyang na sinabi pa sa ating bida na para daw siyang gumalaw lang sa kanyang mga instinct. Habang naghuhugas ng kamay ay tumawa ang ating bida na tumugon ito na kung sinasabi daw ba niya na hindi siya marunong makipaglaban. Habang makikita ang ating bida na nagulat sa kanyang narinig kay Poong Jinyang na hindi daw niya sinasabi yon. Ang sinasabi daw niya ay siya ay may likas na kagalingan sa pakikipaglaban. Nakapikit pang sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na hindi daw niya maunawaan kung bakit hindi niya pa natutunan ang anumang uri ng martial arts sa kabila ng kanyang kahusayan. At hindi daw talaga niya maunawaan kung bakit niya inaaksaya ang kanyang buhay ng ganun. At nagulat ang dalawa nang may marinig sila sa kanilang likuran na sinasabi na binabati daw niya siya. Sa pagpasa sa seremonya ng pagtanggap sa escort, lumingon ang ating bida na tumugon na salamat daw. Hindi daw ito magiging posible kung wala siya. Huminga ng malalim si Chief Jiang na sinabi nito na dahil daw sa kanyang ipinakitang kakayahan, siya daw muna ang magiging acting chief escort sa susunod na 3 araw. Nagulat ang ating bida nang makita niya. At sinabi sa kanyang isip na yon daw ay ang na makikita ang lagayan ng alak na inaabot sa ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na iyan daw ay ang alakdan ng alak na nagpapakita na siya ay isang chief escort. Makikita ang mga porter na sinasabi sa kwento na kahit na escort warrior o porter sila, hindi sila pwedeng magdala ng alakdan sa misyon. Ito ay para maiwasan ang paglalagay ng alak sa halip na tubig nito ng palihim. At makikita ang mga escort at porter ay nagpapainit sa apo na ayon pa sa kwento na ngunit ang punong escort ay isang exemption. Sa mga emergency situations o kapag gusto nilang pasayahin ang mga escort warriors, maaari silang magbahagi ng kaunting alak sa lahat. Sinalo ng ating bida ang lalagyan ng alak na nakangiti. Sabi pa sa kwento na dahil matagal nang umiiral ang patakaran na ito,
isang karaniwang alakdan na karaniwan ng walang ibig sabihin. Na naging isang bagay na kumakatawan sa otoridad ng punong escort. Pagkatapos ay masayang sinabi ng ating bida kay Chief Jiang na mukhang malubhang sa sakit daw ang ulo niya sa buong escort mission na ito. Dagdag pa ng ating bida na sana daw ay makapagpahinga siya ng mabuti sa loob ng 3 araw. At bumalik sa kanyang pinakamahusay na kondisyon pagkatapos niyang ipagkatiwala ang lahat sa kanya. Na makikita na asar si Chief Jiang. At pagkatapos ay tinawag niya si Escort Warrior Gabulyum. At mabilis itong lumapit at gumalang na isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang na sinabi nito na ano daw ang maipaglilingkod niya Chief Escort. Sinabi niya kay Escort Gabulyum na tipunin daw niya ang lahat ng porters at ang mga escort warriors sa convoy na ito. Sinabi pa ng ating bida na ito daw ang kanyang unang utos bilang pangsamantalang Chief Escort. At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata.